Umami na si Bato na binwit sa sarili niyang bibig. Bininwit niya yung sarili niyang bibig. Ayan o. Inamin niya talagang may human rights violation during the war on drugs ng previous administration. Kita ninyo, talagang dapat talaga pumasok na yung ICC. Kaya lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan pa. So, paano niya yan, Mr. Maravillas? Pwede naman magbago. Di ba? Anything can change. Wala mang permanente po, mga kababayan dito sa mundo. Ngayon, hindi. Pwede. Baka bukas, pwede na. Depende po sa sitwasyon. O ngayon, dito sa pag-amin ni Bato, na may human rights violations talaga. Kaya nga po iniimbestigahan. Ayaw man ninyo sa ICC. Yung Congress, nagsasagawa ng investigation ngayon. Ayaw man ninyo. Sabi ni Maudigs, hindi niya yan yung proper venue. Dapat sa korte. Narinig na namin yan na ganyang mga palusot kay Pacquiao. Nang i-file sa korte, nag-disappear. Sabi nga dito sa amin, ding padumanan. Talagang pag-ayaw, gagawa ng kung ano-anong dahilan. O ngayon, nasukat yung tapang ninyo. Kala ko ba, kayong mga maiisog, handa ninyong harapin yung inyong mga ginawang mga aksyon. Iba yung nangyayari. Iwas pusoy palagi. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Leco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. Yan po, may treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger, sa kanyang messenger, Riz Maravillas. O ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ayos na ayasan niya Mr. Maravillas. O ito si Bato. Sa interview ng mainstream media, Manila Bulletin, pakinggan po natin yung sinasabi niya. Pagmamahal sa tao. Ayaw kung siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya, no? Siya ang presidente doon, ako ang chief PNP. I was his
implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, hindi kayang sagutin at his level as the President, yung sa level ng Chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na hindi ko siya matulungan pag siya tinatanong. So, Sir, you said nalaman nyo kagabi final answer ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? well, I was just informed by one of his former cabinet member. Nagsabi sa akin na hindi mag-attend si Pangulong Duterte. So, I just got the information from somebody. So, sabi ni Bato doon, hindi siya mag-attend kasi si Maudigs hindi man mag-attend. Kung mag-attend niya si Presidente Digong, mag-attend ako. Hindi man niya ako pwedeng di mag-attend pag nag-attend siya. Ngayon, hindi siya mag-attend, di din ako mag-attend. Magkadikit talaga, mga kababayan. Hindi siya senador ng Pilipinas, ng mga mamamayang Pilipino. Senador siya ni Digong. Just to serve Digong, para si Bongo. You see, wala siyang pakialam doon sa mga sabagay. Sila talaga yung author ng tukang-tukang AJK. Kaya iwas sila, mga kababayan. Pero inamin niya, talaga niyang may human rights violation. Nasilo mismo sa kanyang sariling bibig si Bato. Yan hindi ko sinasabi na walang nangyaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo. Diyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung human rights ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala, dapat walang pulis ngayon na nakasuhan, na na-convict o nakulong. Kita mo na, mga kababayan, yung mga pulis na yon, hindi man yon sana gagawa ng tukang-tukang, ejiki. Kaya nga, kawawa yung mga pulis. Without the order, galing sa dating Pangulong Digong at mula sa kanya. Di ba may tinatawag tayo, mga kababayan, na command responsibility? Inutosan nila. Inutosan ng dating Pangulo. Kaya kung may talagang dapat managot, yung nag-utos dapat, mga kababayan, ang may bigger culpability. Tama pa? Sabi pa dito ni Bato, gusto talaga nilang i-pin down si Pangulong Duterte. Senator Bato de la Rosa says the House Committee on Human Rights investigation into the extrajudicial killings during former President Rodrigo Duterte's war on drugs is politically motivated, aiming to pin down Duterte. Lumang tugtugi na po yon, Senator Bato, na pag naiipit kayo dahil sa inyong mga ginawang kabulastugan, ituturo ninyo politika. Di ba? Kung wala kayong itinatago, if it was in order, yung mga ginawa ninyo, dapat matapang kayo. Sabi ninyo, maiisog kayo na harapin yung consequences na inyong ginawa. Pari-parihas kayo, si Banta ganun din. Yung mga maiisog, si Pacquiao na may sarili ng universe. Makapangyarihan si Pacquiao. Kaya niyang patigilin daw, sabi niya, yung lindol, stop. Yung kaso niya, hindi niya ma-stop, mga kababayan. Nagtatago na ngayon kung ano-ano na ang sinasabing dahilan. Yun din ito, mga kababayan, na tropa ni Maudigs. Unang-una, itong congressional investigation po, iba man ito sa husgado. In aid of legislation man lang po ito. Mas malala pa nga sa husgado. Gusto niyang dalhin sa husgado. Tulad ng sinabi ni Pacquiao, dalhin na niya yun. Ayaw niya humarap sa Kongreso in proper forum daw. Nang i-file po sa korte, biglang nawala. Malamang yun din ang direksyon nito, mga kababayan. Ang intensyon lang ng Congress po, mabigyan ng katarungan yung mga biktima nila at kung ma-justify nila,
mga kababayan, yung sabi nila war on drugs, o di makakatulong yon sa paglinis ng kanilang pangalan. Tama ba, mga kababayan? Tama po? De La Rosa also questioned the need to involve the International Criminal Court when Philippine courts are functioning. Nagreklamo na po sa sa ICC kasi dito nga ayaw ninyong humarap Kongreso. Siyempre, yung mga biktima po, maghahanap din po ng binyo kung saan tingin nila wala kayong impluensya. Di ba? Sila yung mga biniktima ninyo eh. So normal sa kanila na mag-seek ng justice. Sa tingin nila, makakakuha sila ng totoong ustisya. Tulad niyan, Kongreso na nga lang, ayaw ninyo, sa husgado pa. Kaya hindi sila mag-file. Yung mga victims po, yung mga abogado nila, hindi sila mag-file dito sa local courts kasi tingin nila, hindi man sila magkakakuha ng ustisya. Grabe palusot po ninyo. Congressional investigation pa nga lang, ayaw ninyo. Ayaw ninyong harapin yung pagtatanong ng mga congressmen. Sabi nga po ni Congressman Abante, bibigyan kayo yung dating Pangulo ng patas na trato. Sabi po ni Congressman Abante, the invitation niya to former President Rodrigo Duterte is an opportunity for him to personally address issues that have been brought to light during our ongoing inquiry regarding the war on drugs that was undertaken during the administration. Bibigyan niya namin siya ng patas na trato. Si Abante po, pastor yan. And tingin ko, narinig ko yung flow ng congressional investigation ng kanyang committee po. Malayo doon sa investigation ng PDEA leaks, mga kababayan. May pagrespeto sila sa mga guest nila, invited resource persons, tinatrato ng tama, lalo pa yung dating Pangulo. Siyempre, dating Pangulo siya, yan mismo yung assurance ni Congressman Abante na isang pastor. So anong kinakatakot ninyo? Unang-una, kayo mismo ang nagdideclare na kayo yung mga maiisog. Saan ka nakakitang maisog na congressional investigation pa lang, takot na kayong harapin? Sabi ninyo, magagaling kayo. Ito si dating Pangulong Digong, laging nagyayabang. So bakit hindi niya harapin yung mga complainant sa war on drugs? Di ba? Ito yung sabi ni Harry Roque, our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum to investigate any criminal allegation against him. As guaranteed by our Bill of Rights, Congress cannot compel FPRRD to be a witness against himself. Hindi man siya po mag-witness laban sa kanya, na ididiin niya yung kanyang sarili. In-invite siya doon para maglinaw kung ano nangyari, bakit ang daming mga biktima na yung iba, mga bata, wala mang armas para masabi pong lumaban or nanlaban. So yun ang kanyang lilinawin. May kasabihan po na pag umiiwas po sa ganitong mga inquiries, ang ibig sabihin kasi, guilty. Tama po? So pag talaga hindi sila magkakuha ng hustisya dito sa Pilipinas, mapipilitan po yung ICC pumasok kasi ayaw ninyo mag-cooperate dito sa local investigation. Kongreso pa nga lang, in aid of legislation. How much more kung sa husgado? Di ba? Tapos sabi niya, Tatay Digong is unafraid to face all his accusers in any domestic court. He will cooperate and participate in any criminal investigation provided that Filipino prosecutors conduct the proceedings, sabi po ni Harry Roque. Mga palusot man lang po ninyo. Kaya kung ganyan yung laging nirarason po ninyo, baka sa susunod na mga araw, siyempre yung ating Pangulo nagmamasid ng magiging behavior ninyo. Hindi naman niya nirespeto yung invitation mga lang ng Congress. Malamang niya, pati sa husgado, hindi nila irerespeto. Hayaan ko na lang yung ICC.
ugutin sila dito, kaladkarin sila dito ng ICC kasi halangan man hindi magkaroon ng ustisya po yung ating mga kababayan. Sabi po sa report, more than 20,000 po yung biktima sa war on drugs. So nasa sa inyo yan eh. Pagdating ng oras na pumasok yung ICC, ituturo naman ninyo yan, isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Di ba? Sabi nga natin mga kababayan, normal, natural din dito sa mga naging biktima ang mag-seek ng ustisya. Dito sana na-convince ng Congress na dito through congressional investigation at least maihayag yung kanilang mga reklamo. Yung inireklamo, ayaw man mag-participate, parang China, ayaw sa international law in order. Gusto gumamit ng puwersa. Hindi nila nire-recognize yung right natin sa West Philippine Sea. Basta sila lang yung kung ano yung claim nila, yun ang tama. Yun din po mga kababayan itong kampo ni Maudigs. Basta sila lang ang tama. Yan ang mga mindset nila, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.